Habang maaga pa ay gusto na raw ng San Miguel Beer na subukang kumuha ng mga imports para dito sa darating na Commissioner's Cup at Governor's Cup ng bagong season. At sa tingin ko kabilang doon sa mga pwede nilang subukang kunin ay itong si Terence Jones para dito sa Commissioner's Cup at si Miles Powell naman para dito sa Governor's Cup. Si Chris Bacolod kasi mukhang hindi pa available dahil naglalaro daw ngayon sa Taiwan. So posible na si Terence Jones ang kunin nila na bagong import, lalo na at alam naman natin kung gaano ito kahusay. At syempre hindi na ito kakailanganin ng TNT Tropang Giga ngayon dahil si Ronde Hollis Jefferson na kanilang ginagamit. Kaya pwede dahil alam natin si Terence Jones pwede maglaro ng actually point guard, pwedeng point forward. At syempre dahil sa height nito magkakaroon ng mismatch kung sino man ang kanyang bantay. Kaya pwedeng ito ang magamit talaga ng San Miguel Beer dito sa Commissioner's Cup. At syempre hindi na nila kailangan pang isipin kung ano magiging quality nito dahil kilala naman ang husay nitong si Terence Jones. Pagdating naman dito kay Miles Powell, sasabihin ng iba baka medyo maliit ito kumpara do sa ibang imports. Pero tandaan natin si Justin Brownlee at si Ronde Hollis Jefferson, undersized sila doon sa Commissioner's Cup. Pero palagi namang sila ang nagkaharap sa finals at nagcha-champion. Kaya itong si Miles Powell kahit undersized siya dito sa Governor's Cup, kaya pa rin niya siguro na makipagtapatan doon sa mga mas matatangkad na import. At pwede naman ang maging posisyon ni Miles Powell sa San Miguel siya ay point guard. Samantala gagamitin naman nila yung ibang players nila doon sa starting 5. Kaya sa tingin ko mukhang pwede talaga to sa San Miguel. At nababagay yung posisyon nitong si Miles Powell. Kaya hindi ako magugulat kung siya talaga ang kunin ng San Miguel dito sa darating na Governor's Cup dahil maganda ang kalalabasan ng kanilang performance sigurado dyan. Umiikot ngayon sa social media yung mga reports na ituro si Richie Rivero ay nasa trading block na. At ang isa sa mga napapabalita ay baka i-trade daw ito ng Phoenix Fuel Masters sa Converge Fiber XS kapalit naman nitong si Gio Ambohot. Si Ambohot ay kapipirma lamang ng 1-year contract extension dito sa Converge. Pero alam naman natin na dito sa PBA pwede yung sign and trade. So malamang ang mangyari dito kung talagang ite-trade ng Phoenix si Rivero, baka i-trade siya sa Converge pagkatapos pumirma nito si Ambohot. At si Ambohot naman dadalhin dito sa Phoenix. Sinabi na ni Coach Willie Wilson na naghahanap sila ng isang big man. At dahil 6'8 si Ambohot, pwede yan na mag-fit doon sa sistema na gustong pairalin ni Coach Wilson sa Fuel Masters. Ito namang si Richie Rivero magpo-provide ng additional scoring option para dito sa Converge. At yan siguro ang dahilan kung ba't marami ngayong mga fans ang naniniwala na ang nasabing trade kung sakasakaling matuloy ay mapibilis na aprobahan ng PBA dahil mukhang ito naman ay balanse. Total, marami namang big men itong Converge Fiber XS, so hindi naman nakapagtataka na baka bitawan na nila ito si Ambohot. Si Pau Havillonar nga, hindi na nila nagagamit dahil syempre, ang attention nila ay nandito sa kanilang Twin Towers na si Justin Arana at si Justin Baltasar. So malamang ito si Ambohot nga ay idalhin na dito sa Fuel Masters at yan ang magandang magiging katambal nitong si Kai Balungay at Jason Perkins. So biglang lalaki yung front court ng Fuel Masters kumpara doon sa lineup nila ngayon. Kaya sa tingin ko pwede ito na mangyari. At ito naman ay masasabi natin na isang fair trade at hindi naman malalamangan ang Phoenix o kaya ang Converge basta-basta na lamang. Ang Barangay Ginebra ngayon ay pinag-aaralan daw kung ite-trade na nila itong si Isaac Go. Dahil alam natin na si Isaac Go kapipirma lamang ng kontrata dito sa Barangay Ginebra. Pero gaya nga na nabanggit natin, merong mga sign and trade na nangyayari sa PBA kung saan pipirma ang isang player pagkatapos ay ite-trade na. So hindi ako magugulat kung ganyan ang mangyayari dito kay Isaac Go. Dahil alam naman natin na ang Barangay Ginebra ngayon ang hinahanap na center ay yung interior ang laro o sa loob ng paint na hindi nagagawa nitong si Go dahil si Go ay isang perimeter player. So pwede na i-trade ng Barangay Ginebra ito si Isaac Go dito sa Northport kapalit ni Cade Flores o kaya naman posible na baka dalhin siya dito sa Converge kapalit ni Justin Arana. Kaya nga sa tingin ko maraming ibang options na pwedeng gawin ng Barangay Ginebra pagdating dito sa pagte-trade para kay Isaac Go kung maisipan nga nila.
At sa ngayon naman, alam din natin na maraming mga teams ang interesado dito kay Go. Kabilang na itong TNT tropang Giga dahil alam natin na injured si Poy Eram. Yun nga lang, kung sa TNT ite-trade ng Barangay Ginebra itong si Go, huwag silang umasang makakakuha ng center na kapalit dahil kulang nga sa big men ang TNT tropa. Kaya sa tingin ko, mas malamang sa Northport o sa Converge i-trade itong si Isaac Go. At sigurado naman na maraming mga iba pang teams ang mag-i-inquire sa serbisyo nito. Kahit sabihin pa natin na injury prone itong si Isaac Go, iba pa rin ang laro nito kapag siya ay healthy at syempre, walang team na tatanggi sa player na 6'7", 6'8 ang height. Lalo na itong si Go na meron pang 3-point shot. Kaya sa tingin ko, itong si Isaac Go ay hindi na yan magtatagal dito sa Barangay Ginebra at eventually ay matetrade na rin yan dito sa ibang koponan sa lalo't madaling panahon. At ang huling balita natin, ito nga bang Terra Firma Jeep ay meron ng bagong buyer. Alam natin na ang Northport ayon sa reports ay natuloy na yung pagbenta dito sa Pure Blends. Samantala naman sa Terra Firma, dalawang beses ng nabulilyaso. Una yung sa Star Horse Shipping, pangalawa ito naman sa Zamboanga Valientes. Ito nga ba sabi nila yung pangatlo ang makakagawa ng magandang solusyon para dito dahil mukhang talagang determinado ang Phoenix Fuel ang Terra Firma na babenta na. Kahit na nagpe-prepare ang bago nilang coach na si Ronald Tubid para dito sa kanilang aksyon, ang tanong na lamang ngayon ay kung magkakaroon ba talaga ng pagbabago dito. Dahil syempre alam naman natin na itong Phoenix Fuel Masters ngayon o rather itong Terra Firma Jeep ay kulang sa budget yan. Kaya nga medyo nahihirapan sila pagdating dito sa sabihin na natin pagkuha ng mga top players. Ngayon, sa tingin ko maraming pwedeng mangyari dito para sa Phoenix. Unang-una sa Converge o sa Terra Firma. Kung meron man bibili dyan, kinakailangan siguraduhin nila na talagang seryoso sila sa pag-acquire dito sa line-up ng Terra Firma Jeep. Dahil syempre, nandiyan pa rin naman si Carino, si Mark Nonoy, si Louis Sanggalang at yung rights kay Christian Stan Hardinger. Ang pinakamahalaga, yung first round draft pick na Terra Firma ay nandyan pa rin. Pero sa ngayon, marami daw mga teams ang nag-i-inquire dito sa Terra Firma pero wala pa rin nakakabili dahil syempre pinag-aaralang mabuti yan ng PBA at hindi naman nila basta-basta na lamang papayagan ang bumili sa Terra Firma unless masigurado nila na yung financial standing nito ay sasapat dahil hindi biro ang paggastos at pagmentena ng isang PBA team dahil daan-daang milyon ang gagastusin dito sa loob ng sabihin natin isang taon. Bago tayo magtapos, binabati muna natin ang ating mga taga-subaybay katulad ni RJ Bueno, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Ireneo Salangsang, Enju, Dexter Domer, Anthony Alon, Michael D, Katsakino Dukusin, Malyari Mascareñas, Dalmacio de Guzman at lahat sila.